Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan lang po natin itong pagsasampa ng reklamo o pagsasampa ng kaso ni Trillanes sa mga bumabati ko sa kanya. Particular dito sa mga, sabihin natin mga DDS na inaakusahan daw siya di umano na ibinenta daw niya yung Scarborough Shoal. So ito, bago natin pag-usapan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung ano itong iniiyak-iyak ngayon ni Senator Sonny Trillanes. Nagsampa ng reklamong libel at cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes laban kina dating Presidential Spokesperson Harry Roque, sa vlogger na si Banat Bay at sa ilang hosts at executives ng SMNI. Buwelta naman ni Roque, ang reklamo ay patunay na hindi raw naniniwala sa freedom of expression ang dating senador. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Dumating sa Quezon City Prosecutor's Office si dating Senador Antonio Trillanes. Inireklamo niya ng libel at cyber libel ang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque at vlogger na si Banat Bay. Kaugnay ito ng akusasyon daw ng dalawa na ibinenta ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa China noong panahon ng kanyang back channel talks noong 2012. Ipinost daw ni Roque ang aligasyon sa kanyang Facebook page. Ipinost naman daw ni Banat Bay ang video ni Roque. So yun, nag-start po yung reklamo ni Trillanes nung sinasabi daw niya na sinabi daw ni Harry Roque na ibinenta daw ni Trillanes yung Scarborough Shoal kaya nawala sa atin. Ngayon dahil ipinost din daw ni Banat Bay yung video ni Roque, is pati siya nasama dun sa pagkakaso. Ngayon dito makikita rin natin na selected lang yung mga kinasuhan ni Trillanes. So, paano naman yung ibang, sabihin natin, yung ibang vlogger na hindi naman kaalyado ng mga Duterte, pero nagbigay din ng reaksyon sa sinasabing na ibenta o ibinenta daw yung Scarborough Shoal. So hindi sila kasama, exempted sila. So makikita nyo rito or makikita rin natin talagang ang target lang talaga ni Trillanes ay yung mga kakampi ni Duterte. Pero pag hindi ka kakampi ni Duterte, kahit batikusin mo siya, is ayos lang. Diba? Makikita nyo talagang ano lang, yung target niya lang talaga dito is mga Duterte lang. Tuloy. Ito nagbigay ng reaksyon na pumapabor kay Roque. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, kakasuhan ko na sila. Sa isang pahayag, So yun, ilang beses naman daw na siya nakapagpaliwanag na sinasabi niya na hindi naman niya ibinenta yung Scarborough Shoal. Pero nung panahon kasi na siya yung negotiator o siya yung iniligay na bilang back channeling negotiator, ilang beses na siyang tinanong ni dating Senador Enrile tungkol dyan sa bagay na yan. Pero tumanggi siyang ipaliwanag kung ano yung mga nangyari nung time na siya nagbaback channeling. Kasi hindi nga siya nagpaalam sa Senate President nung time na yon. Hindi rin niya, kumbaga, kailangan niya magpaliwanag o kailangan niya humingi rin ng permiso sa Senate President, pero hindi niya ginawa yun. Ang ginawa niya, nag-walk out siya. So, ang una palang walkout king ay si Trillanes. So, habang tinatanong siya doon ni Enrile, so hindi niya na kinaya yung mga pagtatanong, nag-walkout siya. So, doon lumabas yung mga spekulasyon na posible nga daw, sabi, na posible nga daw na siya yun, nung panahon niya, doon nawala yung mga control natin sa mga isla, particular doon sa Scarborough, dahil sa pagiging back channeling niya, hindi na yun nawala yung control. So yun siguro yung sinasabi nila na posible kaya daw baka daw naibenta
yung Scarborough dahil nga siya yung naging back channeling negotiator. So pero ito, meron namang sagot dito si Harry Roque sa pagsasampa ng kaso ni Trillanes. Sinabi ni Roque na handa siyang harapin ang reklamo. Patunay daw ito na hindi kakampi ng freedom of expression si Trillanes. Nawala raw sa Pilipinas ang Scarborough nang magsilbing negotiator sa China si Trillanes. Hinihintay naman ni Banatbay ang reklamo, pero inasahan na raw niya ito sa mga katulad ni Trillanes na mahilig magpapansin lalo't kakandidato sa susunod na eleksyon. So yun pala yung minaking posibilidad base kay Banatbay na kaya gumagawa ng ingay ngayon si Trillanes is dahil may plano tong bumalik sa pagiging politiko. Hindi lang natin na ma-confirm kung ano yung tatakbuhan niya. Kung nagsasabi kasi na posible daw na local election lang itakbuhan niya or pwede rin maging national election. So pag sinabi natin local, posibleng congressman, mayor, councilor, barangay captain. Siguro, nga ganun. Pero pag sinabi national is posibilidad dyan is senador kasi nasa midterm election tayo. So kung tatakbo siya ngayong 2025, pag sinabing national, malamang senador. So, yun pala yung posibleng dahilan kung bakit nag-iingay daw si Trillanes. Ngayon, sa sinabi naman ni Harry Roque na hindi nakakampi ng demokrasya sa malayang pamamahayag or sa freedom of speech and expression, pwede rin. Kasi nangyari yung time na yan, public official siya dyan. So, may karapatan na tanungin or malaman ng taong bayan kung ano ba talaga yung dahilan o ano ba yung mission niya. Kung ano yung mga naging accomplishment niya nung time na yon. Kasi nga walang malinaw na na sagot siya nung time na yon. Ngayon lang siya nagpapaliwanag nung wala na sa atin yung control ng Scarborough Shoal. Ngayon, sinasabi niya na magkakaso siya dahil sinasabi nga na ibinenta nga daw niya o siya daw nagbenta ng mga isla na yan. Pero, gawin din naman yung kanyang mga sinasabi pagdating kay Pangulong Duterte na sinasabi niya na si Duterte daw yung nagbenta ng Scarborough Shoal dahil daw sa gentleman's agreement. So, anong pinagkaiba nung mga iniiyak-iyak niya sa mga yung mga aligasyon niya, yung mga paratang niya, same din naman nung sinasabi niya, yun din naman yung paratang na ibinabato niya sa mga Duterte. So, kay Pangulo Duterte, since hindi na siya ngayon hindi na siya public official, 'di ba? Ano na siya ngayon? Isa na siyang private person, pero hindi siya nagsampa ng kaso kay Trillanes. Patungkol dun sa mga sinasabi niya na dahil kay Duterte nawala yung Scarborough Shoal dahil sa gentleman's agreement. Pero siya, dahil inaakusahan siya na sinasabing siya raw yung nagbenta, nagsampa siya ng kaso. So doon makikita niyo yung yung pagiging doble cara, parang gano'n na pag ikaw nag-akusa, ayos lang. Hindi yun, kumbaga parang parte yun ng demokrasya. Pero pag ikaw na yung sinampahan ng kaso or pag ikaw yung pinaratangan, hindi pwede. Paninira na yun. 'Di ba? So makikita niyo yung yung intention doon, medyo magkasalungat, 'di ba? So tingnan natin kung ano yung magiging kahihinatnan nitong pagkakaso niya, pero sa tingin ko medyo magaan yung kaso. Yung ipinapail niyang kaso medyo magaan yung medyo baka lang hula ko lang baka ma-dismiss lang niya kasi public official pa rin siya or public ano siya dyan tawag dito may tawag dun yung public figure yun. So public figure siya, so may karapatan kung sino man na magbigay ng paratang, hindi naman paratang, ng kanilang opinion na hindi naman siguro paninira yun. So entitled na magtanong yung taong bayan kasi nga public figure siya. Kaya tingnan natin kung ano yung magiging kalalabasan na itong pagsasampa niya ng kaso.
Reklamong libel at cyber libel din ang isinampa ni Trillanes sa isang Guillermina Barido at sa ilang host at executive ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kaugnay ito ng inilabas ng SMNI na interview ni Barido kung saan sinabing nagtangka si Trillanes na kumbinsihin siyang babayaran kapag pumayag na maging fake witness laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito makikita na kung ano yung Tingnan nyo sinampahan niya ng kaso pati ang mga host ng SMNI. So dahil daw dun sa balita o inilabas na balita ng SMNI tungkol dun sa tangka daw di umano na panunuhol ni Trillanes. Pero bakit yung mga reporter ng ibang mga media, ng mainstream media, hindi niya kinasuhan? Binalita rin nila yung balitang sinasabi niya sa SMNI. Diba? So makikita niyo talagang ang target lang dito ni Trillanes, yung mga sabihin natin kumakalaban sa kanya o yung mga kakampi ng mga Duterte. So ligtas ka kung ikaw hindi kakampi ng Duterte, ligtas ka kahit batikusin mo si Trillanes. Pero once na ikaw naging kakampi ng mga Duterte at binatikos mo siya, malamang sa malamang tanggalan ka rin niya ng kalayaan sa pamamahayag dahil kakasuhan ka rin ni Trillanes. binibintang nila sa akin na ito yung basis ng aking mga libel and cyber libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yung nagkompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Unang nagreklamo ng kidnapping si Barido laban kay Trillanes noong Duterte administration, pero ibinasura ito ng Department of Justice. Wala pang pahayag ang SMNI sa isinampang reklamo ng dating senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pang... So yun, hindi natin alam kung ano ba yung ano ba yung purpose ng pagsasampa ng kaso ni Trillanes. Pero ang isa sa pinakamalinaw na sinabi ni Banat Bay at unang-una ni Banat Bay is may plano tong tumakbo sa pagiging politician uli. So hindi lang natin alam kung local or national election, pero siyempre kailangan niya ng publicity. So ngayon pala nag-iingay na yan. So hanggang sa next year sa pagpapile ng candidacy, mag-iingay yan si Trillanes para siyempre good or bad publicity, still publicity yun. Kahit na pagtawanan na siya, kahit na, alam niyo yun, kahit ano pang maging reaksyon ng taong bayan sa kanya, okay lang. Ang importante, laman siya lagi ng social media, laman siya ng mainstream media, para at least, di ba, kumbaga matandaan yung pangalan niya. So, publicity, yung pinaka-target niya rito. Ngayon, yung sinasabi naman ni Roque na parte na siya ngayon sa pagsasakal or yung pagbubusal sa malayang pamamahayag, mukhang may punto rin. Kasi nga, bakit imbis na sagutin mo yung mga paratang sa'yo tungkol sa, sa pagkawala ng ng Scarborough sa West Philippine Sea, nagsampa ka pa ng kaso. So marami pa rin kasi humihingi ng paliwanag kung ano yung talagang naging trabaho mo nung naging back-channeling negotiator ka. Ano yung mga napag-usapan nyo? So kailangan mo ring i-disclose yun. Kailangan mo ring ipaliwanag. Kaya nga dapat niyan itong yung sinasabi lang, may hearing nga daw na ipatatawag dahil nga doon sa gentleman's agreement, dapat ipatawag din itong si Trillanes at sabihin niya kung ano yung mga napag-usapan nila during ng back channel negotiation niya sa China. So abangan natin kung anong mangyayari rito at tingnan natin kung ano yung magiging balik or ano yung magiging statement nila Banat Bay at ni Harry Roque tungkol dun sa pagsasampa ni Trillanes ng kasong cyber libel at libel. So, tingnan natin, abangan natin kung ano yung mga isasagot ngayon nila Trillanes at ni Roque at ni Banat Bay. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.